Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Di na talaga pwedeng itago ito. Masyado na kasing halata na ang krimen sa Pinas ay tuluyan ng tumataas simula nung naupo si President Bongbong Marcos bilang isang presidente. Wala nang takot ang mga kriminal sa paggawa ng mga karumal-dumal na krimen. Kung naaalala nyo pa yung issue kung saan sa isang pampublikong bus na mayroong dalawang lalaki na walang awang pinagbabaril ang mag-asawa na natutulog at tila ba naging viral sa social media at sa buong bansa. Hindi lang po yan mga kabayan. Marami ding mga kriminal ang pinalaya sa Administrasyong Marcos Jr. Ang isa dito ay si Laila de Lima. Sobrang nakakalungkot na nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte ay sobrang ayos ng ating bansa. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, kakatakot na ngayon, lalo wala na si Pres Duterte. Kahit Grab, takot ako sumakay, dami ng masasama na tao. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, kakatakot na ngayon, lalo wala na si Pres Duterte. Kahit Grab, takot ako sumakay, dami ng masasama na tao. Ang issue ngang ito, sabi din ng isang netizen, totoo yan, ibang-iba sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte na takot ang mga drug addict at mga kriminal. Ngayon, ultimo sa isang bus ay walang awang pinagbabaril ang pasahero. Sabi din ng isang netizen, totoo yan, ibang-iba sa panahon ni... Sabi din ng isang netizen, aba, bakit matatakot pa ang mga kriminal ngayon makakalaya na, may libreng takas pa. Nagpalaya ng sandamakmak na kriminal, may mga nakatakas pa. Yung may kinalaman po sa patayan. Okay. Thank you very much. Sino ba yung nagpakape? Teka, appreciate natin yung mga nagpakape. Paminsan-minsan na lang may nagpapakape sa atin. Okay. Anin ko lang po kung sino yung nagpakape. Si Maria Pasokoshi, thank you very much. Sa 500 yen. Yan po ang hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon. Yung criminals na takot ang mga kriminal noon. Takot kay Duterte. Hindi po kasi, iba po kasi utak ng kriminal eh. Pag sinabi mo sa kriminal na, simple lang po yung sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Ano sabi niya? Papatayin ko kayo. Tapos nakita ng mga kriminal na namamatay, may napapatay, maniniwala sila. Hindi yung tutugisin namin kahit na ano sabi nyo na tugis, wala na, tahimik na. Ibang klase po mag-isip yung kriminalidad. Si Pangulong Duterte knows how to talk to criminals. Yun po yung pagkakaiba. Kahit po psychological lang, matatakot talaga. Ang dami pong ini-interview, mga nagba-viral. Ano sinasabi nila? Naku, Duterte na. Pag upo ni Duterte, yari na kami. Kinakilam, tumino na kami. Yun po yun eh. Yun po yung na-appreciate nating lahat. Okay, punta na tayo sa susunod na tweet. Ganun lang po tayo. Magbabasa lang tayo ng tweet ngayon. Ito po ang tweet naman ni Levy. Hindi ko po siya kilala. Pero siya po ay may marka ng at bandila ng Pilipinas. So alam niyo na kung sino sinusuporta nito. Ang root cause sa issue ngayon ay si GMA. Grabe. Na gustong palitan si Martin. Siguro, di makapag-intay sa power sharing na sabi nila noon. Ba, may power sharing pala. Alam mo nyo, nagsumbong kay Sara na tinawag na tambaloslos. Neresbakan ng issue sa CIFs, nagsumbong kay tatay. Si tatay naman, nagsumbong sa sundalo at pulis. Ha ha ha. Yan daw po ang ugat ng nangyayari ngayon. Alam mo, Brad, Levy, yung utak mo, ano yung utak ng banban? Alam mo yung utak ng banban? Yung palasumbong.
Akala mo nangyari tong mga lahat ng bagay dahil nagsumbong si ganun, nagsumbong siguro ikaw ganyan ka nung bata ka pa. Yan yung mga ano eh, yan yung mga bata na naglalaro kayo tapos magsusumbong sa mama ho, uwi sa bahay, di ba? Yan yung ano eh, mga banban eh. May kakilala ko niyan, vlogger na ngayon eh. Alam niyo yun? Yung bawat hindi mo makanti dahil maya-maya magsusumbong sa mama, yung tinatawag nating mga squatter tayo eh. Tawag namin sa mga batang ganyan, kahit nakatira sa squatter, spoiled. Ito na si spoiled. Yan yung mga hindi natin kinakalaro eh, di ba? Dahil po siya, lahat. Walang utak naman yan. Hindi ba pwedeng palakasin mo naman yung mga Duterte? Hindi ba pwedeng sabihin na ang tamang termino ay pumalag? Hindi dahil nagsusumbong? Hindi ba pwedeng kaya nagaganap to ay pumalag si Sara Duterte? Hindi ba pwedeng kaya naganap to dahil inapinin nyo si Sara Duterte at yung pumalag yung tatay sa ginagawa nyo sa anak? O, hindi, kasi pambanban yung nasa isip nito ni Levy. Hindi po yan nagaganap dahil nagsumbong. Ano yung mga bata? Alam po nila yung nagaganap. Dating presidente yung yung inaakusahan mo eh. Meron po sila, hindi po mahilig magsumbong yan. Ang nangyayari po ngayon, yung mga Duterte ay hindi pumapayag na i-tsepwera lang sila. Ang mga Duterte ay hindi papayag na pagmukhain si Sara Duterte kahit wala namang napapatunayan na magnanakaw, pinagmumukha ninyong magnanakaw. Yun po yun eh. Ugatin mo pa na ang may kasalanan yan. Talaga? Wala talagang kasalanan yung amo mong si Martin? Ang naganap ng lahat ng to dahil kay GMA? Ang may kasalanan lahat yung mag-ama at saka si GMA? Ang saya mo naman. Ang bait naman ni Martin para sa iyo. Okay, next. Ito naman po si Marcos Makapili. Ayan. Ano po ang tweet? Ganun po ang format natin ngayon. Wala po tayong malaking issue. Nagbabasa lang tayo ng tweet at tayo nagre-react. Ito po yung tinweet nito ni Marcos Makapili. Alam nyo na kung sinong binabanatan nito, no? Ano to? Kakamping to, kakamping. Okay. Happening now. Bagong Pilipinas Servisyo Fair in Isabela Sports Complex. Ilagan, Isabela. BPSF Martin Romualdez, 19 Congress, leader ng Kongreso, Solusyon at Malasakit. Yan. Ito ang sabi ng kakamping na Marcos Makapili. Nagpaparamdam na nga si SMR. Sino ba si SMR? Martin Romualdez. Speaker. Nililigawan na niya ang Solid North. Is he the rightful successor? Ay, hindi. Ano pala to? O, tama. Is he the rightful successor? DDS, banat na, go. Inuuto nyo kami, ha? Nang-uuto kayo sa mga Duterte supporter, ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, no? Is he the rightful successor? Ano yan? Presidente nagpapasya? Kung sino yung susunod? Hindi naman namamana yan. Tao ang magpapasya kung sino yung susunod na presidente. Diba? Ikalawa, kung ang gusto niyang palabasin, magre-react tayo dahil si Martin ang napapaboran na i-endorse ni Pangulong Marcos. Sa totoo lang po, hindi po kami umaasa. Kami pong mga Sara Duterte supporters, no? Wala po kaming Nagato, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Puta, mahirap yung message po. Kung ano po yung nakita nyo, inyo na lang. Okay. Wala po kaming inaasahan na endorsement
At hindi po umaasa si Inday Sara at mga supporter ni Inday na sa endorsement lang po aasa. Marunong naman siguro kayo magbasa ng survey. Kung ang survey mo, katay ka ng leading, halos magkatay sila ni Tulfo. Statistically, tay po sila ni Tulfo, no? Sa survey. Thank you very much kay Dinah Hoffman. Hindi po kinakailangang umasa ni Sara Duterte. Pero kung ikaw ang survey mo ay wala ka pang 1%, yan. Yan po ang aasahan. Ang mga taong aasa dun, yung ang survey result nila ay wala pang 1%. Hindi po ba? Yun ang mga umaasa sa endorsement. Ay, teka muna. Sino ba si Hoffman? Teka lang Tignan lang natin. Pa-jacket kay Hoffman. Uy, ano pala to si Hoffman? Kala ko yung kanina pa. Thank you very much, Dinah Hoffman, sa $499 na pangkape. Yan. Okay. Pag wala pang 1%, kasi si Sara Duterte, 30%. Ang layo naman ng 30% sa wala pang 1%. Pag wala ka pang 1%, kailangan mo talaga ng endorsement. Kinakailangan mo po talaga na baka mapagkamalan. Kinakailangan mo ibandera yung mga pagmumukha mo at saka yung mga initial ng mga pangalan mo para mapagkamalan na yung mga proyekto na yun. Wag niyo po kaming, at saka kayong mga kakamping na nagsusulsul ng away, real talk po, no? Sa totoo lang, ang akala po namin, masasamantalan ninyo. Di ba ganun yung natin? Ako, ganun yung kinatatakot ko nun. Baka pagsamantalahan ng mga dilaw, makaungo sila, makapasok. Real talk po. Nakontento na kayong manood Alam niyo yung problema? Yung pangarap ninyo na yung unit team ay nagbabangayan, ang purpose nyo dapat nun, di ba? Para divide and conquer kayo, di ba? Hindi po nagaganap Ang nagaganap po sa inyo, nagsusulsul kayo, tagasulsul kayo, no? Sinusulsulan nyo yung mga, DDS, sulsulan natin tong DDS. Tapos susulsulan naman ng mga iba, yung mga loyalists. Pero hanggang taga-sulsul lang kayo, wala naman kayong political gain. Bakit wala kayong political gain? Absent yung pinaka-isang kondisyon para kayo magtagumpay, wala kayo. Alam nyo kung ano? Leader. Wala kayong leader. Nalusaw na kayo. Hindi marunong ang ginawa ninyong leader, sa totoo lang. Di ba? Dapat nagdidiwang kayo ngayon kasi ito na pinakamalaking chance nyo. Uy, naglalaban yung speaker tsaka yung vice president. Samantalahin na natin to. Nasiyahan na kayo na tagapanood. Ana Marie, thank you very much sa $2 na pangkape. Sumaya na po kayo na tagapanood na lang kayo at tagasulsul. Pero wala naman kayong political gain. Hindi po ba? Wala kayong political gain Kaya isa pa rin dun. Kung naglalaban po ngayon ang unit team, diyan pa rin sa kanila magmumula ang mananalo, ang susunod na presidente. Yung 30% ba ngayon o yung wala pang 1%? Yun po Yun ang katotohanan ng buhay. Di ba? Okay. Kayo, mananatili lang kayong tagapanood at tagasulsul at nasisiyahan. Nasisiyahan kayo kasi may isang babagsak. Meron yung isa ron mananalo Okay. For most Pinoys, ito po. Life is unchanged or has gotten worse. Ayon po sa bagong SWS survey, ito po, no? Wala pong pinagbago ang buhay ng mga Pinoy mula po last year. Ayon po yan sa 41%. Teka lang. Nasaan na ba?
Ayon po yan sa 41% ng mga sinarvey, wala pong pinagbago ang buhay nila last year sa ngayon. Pero ito po mas malupit. Mas marami po ang nagsabi na lumalala ang kanilang kabuhayan kaysa nagsabi na nag-improve. 30% yung nagsabi na lumala ang kanilang kalagayan at 28% naman po yung nagsabi na nag-improve ang kanilang kalagayan. At dahil dyan, busy po ngayon ang ating mga mambabatas, no? Dahil po talagang lagana po ang kahirapan, no? Mataas ang presyo ng bilihin, di ba? Tuwan-tuwa po kaya po busy yung ating mambabatas. Busy po sila na papasukin yung ICC, busy po sila na imbis na tugunan yung mga karaingan ng mamamayan sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, busy po sila. Kung paano papapasukin yung ICC, busy po sila sa pagtatanggal ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Sa madaling salita, busy po sila kung paano pong pababagsakin yung popularidad ni VP Sara Duterte. Eyo. Wala tayong magagawa eh. Prioritization yan eh, di ba? Mas importante sa kanila na hindi manalo si Sara Duterte kaysa tugunan kung ano man ang mga problema natin ngayon. Okay. Siguro pag pumasok ang ICC, mawawalan tayo ng problema. Pinakulong na si Duterte. Dadakipin na si Duterte. Hindi nyo ba naisip kung kayo talaga mga leader? Gulo lang yung pinapasok ninyo. Sa tingin nyo ba yung mga Duterte supporters, iiyak lang kami, ay, anong ginagawa nila? Ay, kinukulong pala nila si Duterte na. Paano na tayo? Ganun ba sa tingin nyo? Ang magiging reaction namin sa tingin ninyo? Pag pumasok na dito yung ICC at dadakipin si Pangulong Duterte. Isip-isip din, di ba? At pag nagkagulo, kawawa na naman ang ekonomiya. Wala naman sa kanila yun. Wala naman sa kanila kung makawawa yung ekonomiya natin. Tandaan po ninyo, no? Before magkaroon ng pandemya, naabot na po natin ang pinakamataas na pwedeng abutin ng ekonomiya, pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. Panahon ni Pangulong Duterte. Na-tiyempo lang, minalas lang tayo, nagkaroon ng pandemya. Sino po nagsabi niyan? Kami ba? Hindi po. Yung mga ekonomista sa pangunguna ni Winnie Monsod. Akala niya binabanatan niya si Duterte. Kasi natamo po natin yung worst na economy ng panahon ni Duterte. No? Sabi ni Winnie Monsod, anong klaseng gobyerno to? Kinukot niya dahil tayo ay panahon ng pandemya. Pandemya po, buong mundo po, bagsak ang ekonomiya. Ang sinasabi ni Winnie Monsod, bagsak na bagsak tayo. Dahil noong 2019 daw, ang taas na ng inabot ng ekonomiya natin. Ang nakalimutan ni Winnie Monsod, 2016 po naging pangulo si Duterte. No? 2016 po. Mga 2016 po naging pangulo si Pangulong Duterte. So mula 2016 hanggang 2019, kanya po 'yun. Umunlad po talaga yung ekonomiya. Akala siguro ni Winnie Monsod, pag-upo ni Duterte, nagkaroon ng pandemya. Siya po nagsabi noon na inabot natin napakataas noong 2019. Sino ba presidente noong 2019? Yan po ang namimiss natin. Yung uri na, kayo, gusto nyo bumalik tayo, yung maraming mga welga-welga. Akala nyo ba kinabuti ng Pilipinas yun? Yung malalawakang welga? Bagsak po ekonomiya pag nakita po ng mga investor na malalaking welga.
Akala nyo ba maganda sa ekonomiya yon? Mag-isip-isip kayo. Yung mga mahihilig magpapasok ng ICC, alam nyo po, merong grupo rito sa Pilipinas, okay lang bumagsak ang ekonomiya kasi yan lang yung time nila para makapenetrate. Mga dilawan. Ang mga dilawan, tuwing bagsak ang ekonomiya, doon po sila nagtatribe. Doon po sila nagiging nananalo. Kailan ba nanalo yan si Cory? Nung bagsak ang ekonomiya. Bakit bumagsak? Putya, sangkatutak ang rally araw-araw nung panahon na namatay si Ninoy, di ba? Ang lalaki. Huwag na tayo maglokohan. Yan yung real talk. Gusto nyo maulit yun sa Pilipinas, ituloy-tuloy nyo yung mga ICC nyo. Kala nyo naman tatahimik yung mga Duterte supporters? Ano sa tingin nyo gagawin namin? Ngayon pa may panahon ng social media. Ilan sa tingin nyo mag-iingay pagka pinapasok nyo yung ICC na yan? Tatahimik kami lahat? Nek-nek nyo. Hindi kami katulad ng mga dilawan na nananawagan ng people power. 30 lang ang nagpupunta. Oh. Eto ano lang to bibigyan lang namin kayo ng mga pahapyaw. Pinatatakbo lang namin si Sara Duterte. Nakita nyo ba kung gaano kalalaki kararami yung mga karaban na tumatakbo buong Pilipinas para sa Ransararan? Kaya, sa bagay, paano ko ba sasabihin na mag-isip-isip kayo? Meron ba kayo nun? Okay. Ito po ang sabi ni Aling Belia. Have you heard how Senator Risa talks? Ang lumanay magsalita. Kulang na lang ibulong ang sinasabi. Pero ang bigat ng dating, di ba? Yan. Opo, ang bigat po. Ang bigat po ng dating sa amin tuwing naririnig namin si Risa Ontiveros. Kasi yung boses niya at pananalita parang laging nang uuto sa amin. Kaya ang bigat po talaga. Okay. Ito po, ang pahayag nito ni ni Dasil, sabi ni Dasilestin at nag-react dito si Berban. Ito po, Sara without H na naman. Mula na naging presidente ang tatay mo, no justice na sa Pinas at binastos ang saligang batas. Killing without due process of laws is wrong. Kapag para sa ICC at true justice, maingay kayo. Kapag about China at WPS, sarado bibig nyo, tahimik kayo. Binasa na natin dito yan, di ba? Inaangkin talaga ni Duterte yung atin yung ayungin. Kaya hindi natin papatuloy yan. Ang mga Duterte mismo kasama si Suo, si Berba naman to, ay napakalaking insulto sa sambayan ng Pilipino na kilala sa mundo na disente at mabubuting tao. Okay. Yung mga Duterte daw po insulto sa Pilipino. Alam niyo po, real talk, ang Pilipinas nung araw, before Duterte, non-entity tayo. Yan, kilala tayo bilang mga domestic helper, nurses, etc. Pagdating po ni Duterte, real talk po, nakilala po tayo yung mga kinakantsawan nyo ngayon na dahil sa war on drugs at dahil sa magagaspang na pananalita. Kailan ba tayo muling ginalang ng mga ibang bayan? Kayo po, yung mga OFW nasa ibang bansa ngayon naninirahan na Pilipino, kayo po magpapatunay nito. Di ba? Nung panahon ni Duterte, lang tayo muling iginalang ng mga taga-ibang bansa. Bilib na bilib sila kay Pangulong Duterte, lalo na nung minura ni Duterte si Joe Biden, si Barack Obama, di ba? O real talk po 'yun. Tapos nabalitaan nila yung war on drugs, bilib na bilib po. Kayo pong mga OFW,
Pakipatunayan nyo lang po. Mag-ingay lang po kayo ng konti dyan. Totoo ba na mga Duterte nabastusan sila? Hindi po eh. Baliktad po eh. For the first time, iginalang tayo ng ating mga mga kapitbahay na bansa. For the first time, no? Yung mga Pilipino, ginalang nila at bilib na bilib sa Pangulo natin. O, huwag kayong magbubura ng laruan. Hayaan nyo lang sila dyan. Hayaan nyo sila, matututo yan at mako-convert natin yan. So baliktad po yun. Hindi po sila ng baboy. Sila po ang nagbalik ng respeto sa Pilipinas. Real talk po yan. Di kami. Baka ikaw lang yun, Jollibee. Philippine delegation promoted the Maharlika Investment Fund to the participants of the 31st Asia Pacific Parliament Forum, APPF. Yan po. So yung Philippine delegation dyan, yung mukha ni Martin Romualdez, pinagmamalaki. Pinagmamalaki ni Romualdez na prinomote nila yung Maharlika Investment Fund. Ito po yung ito po yung sinasabi natin. Ano pa lang pinagmamalaki na natin ngayon pa, biruin mo, ibinabalita na kagad na inalok namin yung Maharlika Fund. Wala pa pong hindi man lang sinabi na maraming mag-i-invest sa Maharlika Fund. Inalok pa lang. Achievement na ba yun, Martin? Martin Romualdez, inalok nyo pa lang, achievement na ba sa inyo yun? Yan po yung nami-miss namin nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung tunay na achievement po ang pinagmamalaki. Sa dami nga po, no? Ito magtapatan na tayo sa dami po ng inauguration, sa dami ng mga tulay, sa dami ng mga kalsada, airport, port, etc. Hindi na po natin matukoy, no? Sa dami ng mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sobra-sobra pong dami. As in, sobra-sobra po. Real talk po talaga yan. Sobra-sobra talaga. At ito po, tapos na bago may pagmalaki. Ito po, pa lang, inalok namin ang Maharlika. May nagdeposito na ba? Inalok pa lang namin. Pinagmamalaki nyo na, inalok pa lang. Iba kami. Advance kami mag-isip Ayun po na may miss ko kay Pangulong Duterte. Tapos na. Yung kumbaga, magagamit na bago maipagmalaki. At sangkatutak po yun. No? Nakakamiss, no? Nakakamiss pag wala na. Hindi ako nagsasalita ng ganito noon. Pigil na pigil ako Pero bakit ko pipigilan? Talaga namang namimiss natin yung katahimikan, namimiss natin yung kriminal ay may natatakot, kriminal na natatakot. Tunay na mga tapos ng programa yung pinagmamalaki. Naging 10 taon ng passport, naging 10 taon ng lisensya, nagkaroon. Alam nyo, parang isang iglap lahat naganap. Ang tagal ko nag-aral sa kolehiyo, hindi lang po ako 4 na taon sa kolehiyo. 7 taon ako sa kolehiyo. State University, pero may tuition kami. Meron kaming mga binabayarang miscellaneous. May tuition fee, may miscellaneous. Panahon ni Duterte, 0. Walang babayaran.
Hindi mo na nga maalala sa dami ng talagang totoong trabaho. Hirap na hirap nga yung kalaban na siraan yung mga trabaho. Dolomite, dating basurahan. Puta, sabihin, ay, aksaya ng pera. Nakakamiss lang. Okay. Ito po. Maubos na oras natin. Isa na lang siguro. Tweet naman to ni Raul Manuel. Di dapat lokohin ng taong bayan. ICC has jurisdiction on crimes of Rodrigo Duterte before PH left ICC. Hindi, no? Sa mga ayaw ng ICC, ang mag-imbestiga sa berdugong pasimuno ng war on drugs, hinihimok ba nila ang current admin, DOJ, na mag-step up para mapanagot si Rodrigo Duterte? Iba atake ni ano ngayon, ha? Aba atake ni Raul Manuel ngayon, ha? Ito ang sabi ni Raul Manuel, no? Sinasabi niya, wag niyong lokohin, yung ICC may jurisdiction sa crime ni Rodrigo Duterte before tayo umalis sa ICC. Kung ganyan po ang katwiran, paano yung krimen ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Yari, puta, pwede pala yun. Kaya huwag kayo magdidiwang. Kala nyo titigil sa Duterte ang mga yan. Ginagawa lang nilang sample. Di ba yung mga Marcos, naganap din yan before pa? Pwede po yan. Sino po makakapigil dyan sa mga yan sa magsampa na reklamo sa inyo? Akala nyo ba hindi kayo irereklamo ng mga yan? Pag nakakita ng butas yan, mga yan. Okay. Ito ang bago eh. Ang sinasabi ni Raul Manuel, gusto nyo dito lang sa Pilipinas. Kayo bang nag-ayaw sa ICC? Meron ba kayong effort para litisin? Ano yung sinasabi niya? Hinihimok nyo ba yung current administration? Tayo raw ba na against sa ICC? Hinihimok ba natin yung current administration na para mapanagot si Rodrigo Duterte? Parang may sense, no? Pero katarantaduhan yung mga pinagsabi mo. Ang mga anti-ICC, pro-Duterte. Hindi kami naniniwala na may krimen si Digong. Bakit kami ang maghihimok sa DOJ? Bakit kami maghihimok sa gobyerno ni Pangulong Marcos na usigin dito sa Pilipinas si Duterte? Hindi ba kayo? Kasi kayo nagsasabing may krimen siya. Ang pinagmamalaki nga namin, matagumpay yung... Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!